Miss Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero... Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. I'm back, balakubak. Sabi ni Gandang Kara, namimiss nyo na ba si Gandang Kara? Ay, hintayin natin. Magja-January 6 din naman tayo. Kapag na January 6 na, nandyan na si Gandang Kara. Diba? Pero habang wala pa si Gandang Kara, ako po si Tita Cora at ito ang programang 80% ang Dugshowhan, 20% at Chikahan. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang Baklita sa Woo Woo Woo! Good morning sa lahat ng mga Papa Driver na nakikinig sa ating ngayon all over Metro and Mega Manila, lalong-lalo na itong si Ramjen Reyes. Sabi niya, Tita Cora, bago matapos ang year 2024, nais ko lang magpasalamat sa lahat ng DJ ng Energy FM naging background habang nasa biyahe kami. Ayan, hindi ko alintana ang traffic sa araw-araw, lalo na sa isang kagaya niya daw na Lalamove driver. Ang haba ng litanya ni Ramjen. Ramjen Reyes, hello, special shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagtutok mo sa lahat ng programa dito sa Energy FM. Nakatutok din sa ating ngayon si Base Villaflor. Hello, good morning. Good morning din sa lahat ng mga viewers natin dyan sa TikTok. Ayan, hindi man natin nababasa ngayon ang mga komento ninyo, pero maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ay, maraming salamat ulit kay Tita Alicia Balatbat sa pinadala mong Lola Nenas para sa mga guards namin dito sa Energy FM. Ayan, sa mga pwede pa nating give laban dito sa Energy FM. Actually, dito sa building kasi sa baba, may mga guards din kami sa baba na pwede natin bigyan ng kanilang merienda. Diba? Parang lunch na din nila yon. Anyway, maraming salamat ulit, Lola Nenas. Ay, pero ito ng chika ko for today's video. Ibang MMFF 2024 entries may apila o nagrereklamo na sa bilang ng sinihan na ibinibigay daw sa kanila kung saan pwede nilang ipalabas ang kanilang mga pelikula. Ayan, nakikita nga natin sa ating screen yung ilan sa mga entries ang mga entries ng Metro Manila Film Festival na gaganapin bukas yung kanilang float parade. Ayan, Facebook post writer ng composer at musical director na si Vincent De Jesus nitong December 19, 2024 ang pag-uusapan natin. Kung saan ibinalita nga niya, ayan, na nasa 30 pa lang, 30 mahigit, nasa 31 pa lang na sinihan ang kung saan ipapalabas ang kanilang pelikula na Himala, 'di ba? Yung isang Himala na pinagbibidahan ni Aisel Santos. 'Di ba nakakaloka 'yon? Alam mo, nag-comment pa ang sa nasabing post ang Metro Manila Film Festival 2023 Best Actor na si Cedric Juan at sinabi nito na ramdam ko ito, Kuya Vincent. Ganito ang sitwasyon ng Gumburza last year. Alam mo, kaya kong patunayan ito na totoo ito at na experience kasi namin ito ni Kapitana Sisa May mga ilang sinihan po, 'di ba? May mga ilang sinihan dito sa Metro Manila na hindi lahat ng entries ng Metro Manila Film Festival ay ipinalalabas. Nakakalungkot isipin, pero ang dahilan nila ay minsan wala daw pong nanonood. Kapag halimbawa, first hour, second hour, minsan 3 oras walang pumapasok, tinatanggal na po nila yung pelikula sa sinihan. Diba? Medyo nakakalungkot lang na hindi man lang nabibigyan ng pagkakataon. Diba? May special participation si Cedric Juan sa Metro Manila Film Festival 2024 entry na The Kingdom na pinagbibidahan naman ni Vic Soto at Piolo Pascual.
'di ba? Pawang mga taga-teatro ang bida sa sa rock musical na Isang Himala. At kabilang na sina Acel Santos between Escalante, Kaki Teodoro, ayan si David Ezra, ayan si Floyd Tena at Sweet Yongson. Kasama din ang may Aliw Award na si Vic Robinson at syempre ang isa pa ay si Joanne Ko. Alam mo, isa sa mga dahilan daw kung bakit nga tinatanggal, kagaya ng nabanggit ko, minsan hindi pinapasukan ng mga tao. Dahil mas pinaprioritize sa mga tao, syempre yung mga mas kilala. Alam mo, masakit mang isipin pero kasi ilang movie ba yan, di ba? Parang nasa 6 mahigit. 'Di ba? Nasa 6 mahigit na pelikula, 8 ang ata yung movie entry sa Metro Manila Film Festival. So masakit isipin na dahil sa mahal ng sinihan ngayon, ng ticket sa sinihan, hindi lahat yan kayang suportahan ng isang normal na manggagawang Pinoy, 'di ba? Kaya naman, yung iilan na hindi masyadong nabibigyan ng pagkakataon na makapag-promote at hindi masyadong nakikilala, tinatanggal sa sinihan. 'Di ba? Medyo nakakalungkot ito. Samantala, idinerect itong Isang Himala ni Pepe Jocno na Best Director ng Metro Manila Film Festival 2023 para sa pelikulang Gumburza. Mahigit 900 na sinihan ang open para sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival. Imagine, 900 plus na sinihan. Tapos 30 lang ang makukuha ng Isang Himala. Di ba medyo nakakalungkot yon? Di ba? Kung tutuusin itong Isang Himala ay gawa, 'di ba, ng isang national artist, 'di ba, na dapat binibigyan natin ng halaga. Alam mo, ito suggestion ko lang naman kung sakali man na hindi mai-highlight o hindi mabigyan ng pagkakataong mailathala, 'di ba, o mapanood ng nakararami itong Isang Himala. Siguro sana ang CHED at Tatang DepEd, total maganda itong pelikula at may aral talaga dito. Sana mabigyan ng pagkakataon yung mga estudyante na mapanood ito. Sana mabigyan ng pagkakataon ng kagawaran ng edukasyon na mapanood ito, lalo na't gawa ito ng national artist, itong Isang Himala. Hindi sa hindi sa nagiging bias tayo, pero kasi 900 plus, 900 plus na sinihan para sa ang open para sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival, tapos 30 pa lang, 31 pa lang ang sinihan kung saan ipapalabas ang naturang pelikula na Isang Himala. Diba, medyo nakakalungkot yon. Yaman din lamang na pinag-uusapan natin ang Metro Manila Film Festival. Alam nyo ba, Pangga, ito guide nyo lang tomorrow kasi tomorrow nagaganapin yung float parade ng lahat ng kalahok sa Metro Manila Film Festival. Ipakita nga ulit natin yung mga entries ng ating ayan, hindi na natin babanggitin ang bawat isang mga pelikula dyan, pero alam nyo na yan. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, ayan yung mga yung mga Metro Manila Film Festival entries. Bali, nasa 10 pelikula pala, 'di ba, ang maglalaban-laban para sa Metro Manila Film Festival. Pero alam mo, ito na bawal nang maghagis ng giveaways. Kung last year si Papa Jackson ay nakakapaghagis ng chicheria at ang ibang DJs ng Energy FM ay namahagi ng chicheria, 'di ba? This year hindi na pwede. Well, to be honest, Pangga, okay din 'yon na wag maghagis. Una sa lahat, hindi naman na kami kalahok sa float parade. Parang lahat float parade ngayong taon na ito. Pero alam mo, okay din 'yon na wag na maghagis ng mga mga anik-anik, 'di ba? Kasi nga ito yung nagiging sanhi ng pagbagal ng pag-usad ng mga float. Kasi naranasan namin yan last year. Napakainit. At saka iba yung dinudumog ng tao kasi. Maraming artista syempre dudumugin yan dahil nga umuulan ng mga artista. Kaya naman, Pangga, talagang ipinush talaga nitong MMDA na wag na, bawal na tayong maghagis ng mga
souvenirs at kung anik-anik pa. Kasi usually ang binibigay dyan mga t-shirt, mga posters, 'di ba, ng pelikula. Pero this time kasi bawal na. Dahil nga minsan na dinudumog yung mga float, kung saan hindi naman nakokontrol, 'di ba, yung volume ng tao na pwedeng dumumog. 'Di ba? By the way, 2024 float parade ng Metro Manila Film Festival gaganapin bukas, 3:00 diyan sa lungsod ng Maynila. At inaasahan natin ng ilan sa mga pangunahing road, ayan, pangunahing lansangan sa Metro Manila ay magkakaroon ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Kaya nasa Facebook page ng MMDA yung ruta na magsisimula diyan sa kartelya ng Katipunan diyan sa Maynila, yung MMFF Float Parade. 'Di ba? Kaya kung sakasakali na dadaanan natin yung mga lugar na yan na talaga namang dudumugin ng napakaraming tao, ay siguraduhin natin na mahabang pasensya natin dahil maiipit na naman tayo sa daloy ng trapiko. 'Di ba? Minsan lang naman sa isang taon yan. Tsaka suporta na din natin ito para sa pelikulang Pilipino. Ito, mayroon tayong comment dito sa ating Blue App. Ganon din daw po ang Green Bones ng GMA 70 Tacora. Parang Firefly lang last year. As well as Future You na madami na ding nagrereklamo sa X dahil kakaunti lang ang sinihan dahil rated G po siya. Di ba medyo nakakalungkot? Nakakalungkot na yung mga magagandang pelikula. Pero tignan mo come to think of it, yung mga na-underestimate na movie na akala natin hindi maganda, abay, umuulan ng award. Umuulan talaga yung award B na ibinubuhos sa kanila yung awards ng Metro Manila Film Festival. Kasi sino ba mag-aakala na si Cedric Juan ang magiging best actor last year? Ngayon, ako kasi personally, 'di ba, aral na din ito sa akin bilang manonood. Inuna ko yung mga talagang big star, yung mga talagang matatagal na sa industriya. Inuna ko yung mga entry nila. And you know what? Medyo nagsisi ako kasi napakaganda pala talaga ng Gumbursa. Bilang isang taong mahilig sa history, napakaganda po ng Gumbursa. Kaya may point yung mga nagpo-post na sana ay bigyan ng pagkakataon yung iba pa nating mga pelikula na maipalabas sa iba pang mga theater nationwide. Kasi B900 naman mahigit ang pelikulang ang theater na pagpapalabasan ng mga entry ng Metro Manila Film Festival para hindi isama yung isang himala, 'di ba? Malay mo dyan sa kung saan man yung sinihan na yan na hindi ipapalabas yung isang himala. May mga, di ba yung mga mahilig sa musical? O di ba? Ay nako, nakakadismaya. Pero okay lang yan, malay mo naman. May malapit na mga sinihan kung saan ipapalabas yung mga paborito nating pelikula na hindi makakasama dyan sa, sa sinihang inaasahan mo na sana ipalabas yung pelikulang gusto mo. O di tontonin na lang natin yan, di ba? Ganun na lang. Tayo na lang mag-adjust. Kasi last year, ganyan din eh. 'Di ba? May mga pelikula kaming gustong panoorin, wala sa sinihan. Rason ng mga cinema, wala. Hindi ipapalabas dito kasi mahina. Madam, pa-shoutout po dito sa Zamboanga, sabi ni Junri. Hello, Junri. Grabe, hanggang Zamboanga inabot na tayo. Sabi ni Genji sa TikTok ko, hindi gaanong na-highlight ang mga pelikulang ito. Ayan, magaganda like yung Isang Himala. Totoo. 'Di ba? Sa Isang Himala, kung gusto niyo mag-promote dito sa Energy FM ayan, pwedeng-pwede. At sa lahat ng mga kalahok sa gaganaping Metro Manila Film Festival, kayo po ay pwede po mag-promote dito sa aming programa. Kaso, last day ko na ngayon. So, paano magpo-promote? 'Di ba? Balik ko January 6. Ngayon, nasa sinihan pa ba yung mga pelikula nyo pag January 6 na? Ang haba-haba ng panahon na kayo ay pwedeng mag-promote sa Baklitas. Huwag nyo naman bet. Di naman kayo gumora ditis. So, paano? 'Di ba?
Pero yung isang himala ha, ayan, panoorin natin lahat ng entry ng Metro Manila Film Festival at kung sakaling kaya pa nating panoorin ng 2 beses, suportahan natin. Dahil sa likod ng camera ay may mga pamilyang nakaasa sa mga tagagawa ng pelikulang Pilipino. Diba? Hoy, Pangga, ang bilis ng oras. Mag-iisang oras na tayo. Ay, medyo, alam mo yon, medyo masaya ako na medyo nalulungkot. Kasi pansamantala, 'di ba? Pansamantala ang programang Baklitas ay magpapaalam muna sa loob ng I think 2 linggo. 2 linggo ba? Pinapalakpakan natin kasi magpapahinga yung mga host. 'Di ba? Pero maraming salamat, Pangga. Ayan, una sa lahat ay gusto lang namin pasalamatan ang lahat ng mga tumututok sa Energy FM, lalong-lalo na sa mga nakaantabay lagi sa programa nating Baklitas. Kasama syempre ang aking partner na si Kapitana Sisa. Maraming salamat, Pangga, kasi ngayong taong 2024, sinamahan mo na naman kami. Maraming salamat. Kasama ka namin sa mga malulungkot na balita, nakakawindang, nakakatawa, hagalpakan, at minsan ay hindi nagkakatugmang mga opinyon natin. Pero ganun pa man, hindi mo kami iniwan sa loob ng 1 taon. Ngayong darating na Kapaskuhan, Pangga, piliin nating maging masaya at i-celebrate natin ang Kapaskuhan na may pag-ibig sa ating mga puso. At syempre, lagi nating alalahanin na ito ay pagdiriwang at pag-alala sa kapanganakan ng ating lumikha. 'Di ba? Ang ating Panginoong Jesus, 'di ba? Maraming salamat, Pangga, kasi next year alam ko aabangan mo kami. Ayan. Magti-2025 na, medyo magpakapakabait ng konti, 'di ba? Huwag masyadong magaspang ang ugali. Ayan. Kasi syempre, Pangga, 'di ba? Yung kagaspangan minsan ng ating mga pag-uugali ay tanda ng kung gaano tayo katanda. Hindi ka parang suka na habang tumatagal ay patapang ka ng patapang. Diba? Mas maganda yung para kang wine. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ay, parang tagline yun ng kilalang alak. Hindi. Ay nako, anyway, Pangga, advance Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Muli, sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, kayo po ay nakinig sa programang 80% ang Chikahan. Charing! Hala nyo 80% ang dugsyohan, 20% ang chikahan. Ito ang programang Baklitas sa Woo Woo Woo! Pangga, ito pa rin ang istasyon na same pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Anong sasabihin mo? Merry Christmas, Pangga!